Ang humahagok na tunog ng paghinga sa kabilang linya ng cellphone ang unang sumalubong sa pandinig ni Tala. Hindi iyon ungol ng isang matanda o hilik ng isang pagod na trabahador. Iyon ay ang kapos at pilit na paghinga ng isang bata. Isang tunog na kayang durugin ang puso ng sinumang makarinig. Tala, pinsan eh. Bumasag sa katahimikan ang pumipiyok na boses ni Althea, basag sa pag-iyak. Si Miguel hindi na naman makahingan. Automatikong napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay kahit pa nasa loob siya ng maliit, ngunit maaliwalas na massage clinic kung saan siya nagtatrabaho. Ang bawat hagok na naririnig niya mula sa kabilang linya ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Si Miguel. Ang 5 taong gulang niyang pamangkin. Ang anghel ng pamilya nila. Nasaan kayo? Papunta na ako, mabilis niyang sagot habang ang isip ay nagkukumahog ng magplano. Kukunin niya ang naipon niyang pang-upa kahit kulang pa. Bahala na. Ang mahalaga ay madala sa ospital si Miguel. Huwag na wala rin tayong pera, Tala, humikbi si Althea. Naubos na yung gamot niya sa nebulizer. Wala na akong mautangan. Pinuntahan ko na lahat. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking bato na binitiwan sa kanyang sikmura. Kawalan. Iyon ang pinakamasakit na salita sa lahat. Ang pakiramdam na gusto mong tumulong pero wala kang magawa dahil wala ka. May paraan, pinsan, biglang sabi ni Althea, nagbago ang tono. May halong desperasyon at isang bagay pa na hindi mawari ni Tala. May paraan para magkapera tayo. Para kay Miguel. Ano? Anong paraan, Althea? Huwag mong sabihin. Hindi, mabilis na putol ni Althea. Hindi masama. Ito ay pagkuha lang sa kung ano ang nararapat para sa akin. Para sa anak ko. Kinabahan si Tala. Ano ba yan, Althea? Diretsuhin mo ako. Huminga ng malalim si Althea sa kabilang linya. Naaalala mo ba yung kinukwento ko sa yung boyfriend ko? Yung mayaman pero walang kwentang lalaki na bigla na lang akong iniwan nang malaman niyang may anak ako. Tumango si Tala kahit hindi siya nakikita. Paulit-ulit na ikinuwento ni Althea ang tungkol sa lalaking iyon. Isang demonyo na nagbalat kayong anghel, ayon sa pinsan niya. Anong tungkol sa kanya? Nandito siya ngayon sa isang coffee shop sa Yis. Nagpapasarap sa buhay habang ang anak ko ay hirap huminga, nang gigigil na sabi ni Althea. Ang kailangan ko lang gawin ay gumawa ng eksena. Kumuha ng simpatsya. Kapag nalaman ng mga tao kung anong klaseng tao siya, mapipilitan siyang magbayad. Para sa kahihiyan. Para sa danyos. Althea, delikado yan. Mas delikado kung mamamatay si Miguel, sigaw ni Althea, at kasabay niyon ay ang malakas na pag-ubo at paghagok muli ng bata. Parang awa mo na, Tala. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Samahan mo lang ako. Ang gagawin mo lang ay ibuhos sa kanya ang kape. Ako na ang bahala sa lahat. Isipin mo na lang na tinutulungan mo akong turuan ng leksyon ang isang walang pusong tao. Para kay Miguel, pinsan parang awa mo na. Ang huling mga salitang iyon, kasama ng tunog ng paghihirap ng pamangkin niya, ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pag-aalinlangan ni Tala. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng nakangiting mukha ni Miguel ang lumitaw sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat para sa batang iyon. Lahat. Sige, bulong niya, ang boses ay halos hindi na lumabas. Nasaan kayo? Pupuntahan kita. Ilang sandali lang, nakatayo na si Tala sa labas ng isang mamahaling coffee shop sa Bonifacio Global City. Ang mga ilaw sa loob ay maniningning, ang mga tao ay mukhang mayayaman at walang problema sa buhay. Napalunok siya, lalong naramdaman ang agwat ng mundo niya sa mundong ito. Sa tabi niya, hinawakan ni Althea ang kanyang braso. Ayon na siya, Tala, bulong ni Althea, itinuturo ang isang lalaking nakatalikod, prenteng nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana. Nakasuot ito ng isang mamahaling dark gray suit. Kahit nakatalikod, baka sa tindig nito ang kapangyarihan at kumpiyansa. Iyon ang demonyo. Ready ka na? Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang hawak ang isang paper cup ng mainit na kape na binili ni Althea. Amoy pa lang ng kapeng barako ay parang nakakasulasok na sa kanyang pang-amoy dahil sa kaba. Sigurado ka ba rito, Dea? Para kay Miguel, madiin na sagot ni Althea, ang mga mata ay nakatitig sa lalaki na may halong galit at pag-asa. Gawin mo na.
Huminga ng malalim si Tala. 1, 2, 3. Naglakad siya papalapit sa mesa, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Nakikita niya ang malapad na likod ng lalaki. Ito na. Para kay Miguel. Nang nasa tapat na siya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at, sa isang mabilis na kilos, itinapon ang laman ng baso sa likod ng lalaki. Eh! Isang kolektibong sigaw at gulat ang pumuno sa buong coffee shop. Naramdaman ni Tala ang pagtalsik ng mainit na likido sa kanyang kamay. Agad na napatayo ang lalaki, ang mukha ay napuno ng gulat at sakit. Pero ang pinakagimbal kay Tala ay hindi iyon. Nang humarap ang lalaki, hindi isang estranghero ang nakita niya. Ang mukha nito ay pamilyar, ang mukhang nakikita niya sa mga business magazine, sa mga balita sa ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang kilabot na bilyonaryo na walang sinisino. Si Auronzobel de Villa. Napasinghat si Tala, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Auron, na kanina'y nagulat, ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot, isang malamig, nanunuot, at nagbabagang galit. Tila yelo at apoy na nagsanib. Naramdaman ni Tala ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Sir, sorry po." Nauutal niyang sabi, pero alam niyang huli na ang lahat. Isang mahinang bulungan ang nagsimula sa paligid. "Diyos ko, si Auronzobel de Villa yan." Naramdaman ni Tala ang paghila ni Althea sa kanyang braso. "Tara na, Tala. Takbo." Ngunit bago pa sila makakilos, nagsalita ang lalaki. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit puno ng otoridad at lamig na tila kayang magpayelo sa buong paligid. "Huwag kayong aalis." Walang sinuman ang gumalaw. Maging ang mga security guard na papalapit ay natigilan. Ang mga mata ni Auronzobel de Villa ay hindi humiwalay sa pagkakatitig kay Tala, na para bang sinusunog siya nito ng buhay. Ang planong gumawa ng eksena ay naging isang bangungot. At si Tala, na ang tanging nais ay tumulong, ay nasa sentro ng lahat. Lumipas ang ilang araw na puno ng takot at pag-aalala. Walang tawag mula sa pulis. Walang demanda. Akala ni Tala ay tapos na ang lahat. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang amo sa klinik at nag-apply sa iba't ibang spa at wellness center, umaasang makakalimutan na ang nangyari. Isang hapon, habang tinitignan niya ang kanyang email, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe. "Dear Ma Reyes, we regret to inform you that we will not be proceeding with your application. Thank you for your interest, but the position has been filled. We are sorry, but your qualifications do not meet our current needs." 5, 7, 10. Lahat ay pagtanggi. Napaupo si Tala sa gilid ng kanyang kama, ang dibdib ay naninikip. Impossible. May sapat siyang kwalifikasyon. May mga sertipiko siya. Bakit? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Althea. "Tala," sigaw ng pinsan niya, ang boses ay puno ng panik. "Wala. Lahat ng inaplayan kong trabaho, biglang tumawag para bawiin ang offer. May nagsabi sa akin na blacklisted daw tayo." Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Muli niyang binuksan ang huling email ng pagtanggi na natanggap niya. Sa pagkakataong ito, binasa niya ito ng mabuti, bawat salita. At sa pinakailalim, sa maliit na font na halos hindi na mabasa, may isang pangungusap na nakasulat. Isang pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ayon sa direktiba mula sa opisina ni Auronzobel de Villa. Ang suit na nagkakahalaga ng ₱250,000 ay nakasabit ngayon sa isang sulok ng kanyang malawak na opisina, sira at walang silbi. Nananatili pa rin doon ang malaking mansa ng kape, isang pangit na paalala ng kahihiyang idinulot sa kanya ng isang babaeng mukhang hindi pa nakakakita ng ganoong halaga sa buong buhay niya. Mula sa kanyang trono, isang ergonomikong silyang gawa sa Italianong katad, mariing nakatitig si Auronzobel de Villa sa tanawin ng Bonifacio Global City. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakatayo ng tuwid, sumasalamin sa kapangyarihan at yaman. Ang lahat ng iyon, sa isang paraan, ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit kahit ang nagtataasang mga estrukturang bakal at salamin ay hindi kayang punan ang tila walang hanggang espasyo ng galit sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang executive assistant. "Marco," bungad niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin nang gagaling sa air conditioner.
Anong balita sa pinapagawa ko? Good morning, sir, sagot ni Marco sa kabilang linya, laging formal at mahusay. Naipatupad na po ang inyong direktiba. Ang mga pangalan ni Natala Reyes at Althea Santos ay naipadala na sa lahat ng EA department ng mga major company sa Metro. Walang sinuman ang tatanggap sa kanila. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Auron, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Good. Siguraduhin mong kahit ang maliliit na spa o clinic ay makakatanggap ng mensahe. I want them to feel what it's like to have nothing. I want them to remember my name every time they get a rejection. Yes, sir. Consider it done. Ibinaba niya ang tawag. Sa isang sandali, dapat ay naramdaman niya ang tamis ng paghihiganti. Iyon ang nararamdaman ng isang taong naagrabyado kapag nakakaganti, hindi ba? Kasiyahan. Pagtatagumpay. Ngunit wala. Wala siyang naramdaman kundi ang pamilyar na pait na matagal nang nananahan sa kanyang lalamunan. Napapikit siya, at sa dilim ng kanyang isipan, hindi ang mukha ng babaeng nagbuhos sa kanya ng kape ang lumitaw, kundi ang isang mukha na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Isabel. Ang alaala ay dumating na parang isang biglaang sampal. Ang tawa ni Isabel, na dati musika sa kanyang pandinig, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang amoy ng kanyang pabango. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang braso. Nakatayo siya sa labas ng sarili niyang opisina, 1 taon na ang nakalipas. May hawak siyang isang maliit na kahon na naglalaman ng sing-sing. Magpo-propose na siya. Ito na ang gabing iyon. Ngunit may narinig siyang tawanan mula sa loob. Ang tawa ni Isabel at ang tawa ng kanyang matalik na kaibigan at business partner, si David. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon, nakita niya ang isang imaheng susunog sa kanyang kaluluwa habang buhay. Si Isabel, ang kanyang mapapangasawa, ay nakaupo sa kandungan ni David, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Naghahalikan sila, walang pakialam sa mundo. Parang gumuho ang kanyang mundo. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Sa mesa ni David, nakakalat ang mga dokumento. Mga peking financial statement. Mga papeles ng paglilipat ng pondo mula sa kumpanya nila papunta sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan nilang dalawa. 2 pagtataksil sa iisang gabi. Pag-ibig at pagkakaibigan. Puso at pera. Kinuha nila ang lahat. Dinilat ni Auron ang kanyang mga mata, ang kanyang paghinga ay mabigat. Pinagpawisan ang kanyang noo. Ang sakit ay kasing sariwa pa rin ng araw na yon. Simula noon, nagtayo siya ng isang pader na bato sa paligid ng kanyang puso. Isinumpa niya na hindi na siya muling magtitiwala. Isinumpa niya na ang sinumang babaeng lalapit sa kanya, ay ituturing niyang isang manggaganso, isang manghuhutot. At ang babaeng yon sa coffee shop, si Tala Reyes, pare-pareho lang sila. Isang desperadong babae na handang gumawa ng kahit anong eksena para makakuha ng pera. Ang kaibahan lang, mas halata ito, mas walang klas. Isang patay gutom na naghahangad ng atensyon. Ang paghihiganti sa kanya at sa pinsan niya ay hindi lang para sa isang tasang kape. Ito ay paghihiganti para sa lahat ng mga kasinungalingan at pagtataksil na dinanas niya. Tumayo siya at muling lumapit sa bintana. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam, abala sa kani-kanilang mga buhay. May kapangyarihan siyang sirain ang buhay ng 2 babaeng iyon sa isang tawag lang. At ginawa niya. Ngunit bakit parang siya ang mas talo? Bakit sa kabila ng lahat, ang nararamdaman niya ay hindi kapangyarihan, kundi isang matinding pag-iisa? Ang kanyang opisina, na simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila isang malamig at malaking kulungan. Ang kanyang trono ay hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi ng bigat. Isa siyang hari ng isang kahariang walang laman. Isang halimaw sa kanyang sariling kastilyo. Muling umalinggaw sa isip niya ang mga mata ng babae sa coffee shop. May takot doon. Ngunit mayroon ding isang bagay pa. Isang kislap ng determinasyon na hindi niya inaasahan. Isang katangahan, marahil. O isang katapangan na hangal. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi mahalaga. Isa lang siyang anino na dumaan, isang hamak na tauhan sa kanyang magulong mundo na kailangan lang turuan ng leksyon. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa, ang boses ng kanyang sekretarya ang pumuno sa katahimikan ng opisina. Sir Auron, tumawag po ang security sa baba. What is it? Irritableng tanong niya. Nag-aalangan ang boses ng sekretarya.
May isang babae po sa gate ng inyong private residence. Ayaw pong umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Kumunot ang noo ni Auron. Sino naman ang mga ngahas na pumunta sa kanyang pamamahay? Sino raw siya? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan bago sumagot ang sekretarya. Ang boses ay tila nagpipigil ng hininga. Ang pangalan niya daw po ay Tala Reyes. Ang bakal na gate ng mansyon ay tila isang dambuhalang bibig na handang lumamon sa kanya ng buo. Mas mataas pa ito sa 2 palapag na bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya. Sa bawat dulo ng gate, may mga estatwang leon na parabang nagbabantay. Ang mga mata nitong gawa sa bato ay nangungutya sa kanyang kahangalan. Pagkatapos ng ilang araw ng walang katapusang pagtanggi sa trabaho at sa desperadong tawag ni Althea, narito si Tala ngayon. Sa pugad ng halimaw. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip, dinala siya rito sa huling hibla ng pag-asa na natitira sa kanya. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok, ngunit itinulak niya ito palayo. Ang kailangan niya ngayon ay determinasyon. Anong kailangan niyo, ma'am? Tanong ng gwardiya mula sa maliit na bintana ng guardhouse. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Gusto ko pong makausap si Emir Auron Zobel de Villa, sabi ni Tala, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Nakita ni Tala ang pagdaan ng pagtataka at bahagyang pamamaliit sa mga mata nito. Isang ordinaryong babae, nakasuot ng kupas na maong at simpleng shirt, naghahanap sa isang bilyonaryo. Isang pamilyar na eksena marahil para sa kanya. May appointment po ba kayo? Wala po. Pero pakisabi na lang po, pangalan ko ay Tala Reyes. Hindi po ako alis dito hanggat hindi ko siya nakakausap. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig ng may bigat at tapang na hindi niya alam na taglay niya. Nagulat ang gwardiya. Tinitigan siya nito ng ilang segundo bago tumango at kunin ang telepono. Ang paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Bawat segundong lumilipas, mas nararamdaman niya ang init ng araw at ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit hindi siya gumalaw. Ilang sandali pa, bumukas ang intercom. Isang malamig na boses ang narinig niya. Papasukin siya. Isang kasambahay na nakauniporme ang sumalubong sa kanya sa dambuhalang pinto na gawa sa mahogany. Ang sahig ay gawa sa puting marmol, napakakintab na halos nasisilaw siya. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga painting na mukhang nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng ari-arian ng kanilang angkan. Ang lahat sa paligid niya ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, isang mundo na napakalayo sa kanyang kinagisnan. Dito po tayo, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Sir Auron sa kanyang study, sabi ng kasambahay, na ginabayan siya sa isang mahabang pasilyo. Bawat hakbang ni Tala sa loob ng mansyon ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ay tila humuhusga sa kanya. Nang marating nila ang isang pinto na doble ang taas sa kanya, tumigil ang kasambahay at kumatok. Sir, narito na po si Emir Reyes. Papasukin mo siya, sagot ng isang boses mula sa loob. Ang parehong malamig at may otoridad na boses na narinig niya sa coffee shop. Binuksan ng kasambahay ang pinto at sinenyasan siyang pumasok bago ito isara. Iniwan siyang mag-isa kasama ang lalaking sumira sa kanyang kinabukasan. Ang study ni Auron Zobel de Villa ay mas malaki pa sa buong sala nila. Ang mga pader ay puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ang nasa hangin. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Auron sa likod ng isang malaking mesa, ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw nito. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay walang emosyon, na parabang isa lang siyang insekto na naligaw sa kanyang teritoryo. Emir Tala Reyes, sabi niya, ang pangalan niya ay parang lason na lumabas sa bibig nito. Ang babae at ang kanyang isang tasang kape. Anong milagro at napadpad ka sa pamamahay ko? Hindi ka pa ba kontento sa eksenang ginawa mo sa publiko? Napalunok si Tala, ang lalamunan niya ay biglang natuyo. Ito na. Sir, nandito po ako para humingi ng tawad. Isang tawa, isang tuyo at walang kagalakang tawa, ang kumawala mula kay Auron. Tawad? Sa tingin mo ba mabubura ng sorry mo ang kahihiyang idinulot mo? O baka naman nandito ka para sa pangalawang round? May dala ka bang tsa ngayon? Hindi pinansin ni Tala ang pang-insulto. Humakbang siya palapit. Sir, alam ko pong nagkamali ako. Pero parang awa niyo na po, huwag niyo na pong idamay ang pinsan ko. Dito, bahagyang kumunot ang noo ni Auron. Ang kasabwat mo.
Hindi po siya kasabwat sa paraang iniisip niyo. Ako po ang may kasalanan ng lahat. Ako po ang nagbuhos ng kape. Kaya kung may dapat pong parusahan, ako po iyon, sabi ni Tala. Ang boses niya ay nagsimulang manginig ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. May sakit po ang anak niya, si Miguel. 5 taong gulang pa lang po siya, may hika po siya at kailangan niya ng tuloy-tuloy na gamutan. Si Althea po ang bumubuhay sa kanya. Kung hindi po siya makakahanap ng trabaho, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa pamangkin ko. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kaya nakikiusap po ako, sir. Pakiusap, alisin niyo na po ang pangalan ni Althea sa blacklist niyo. Ako na lang po. Gawin niyo po sa akin ang kahit anong gusto ninyong parusa. Tatanggapin ko po. Kahit ano. Tumayo si Auron mula sa kanyang silya. Dahan-dahan siyang lumakad paikot sa mesa, papalapit sa kinatatayuan ni Tala. Bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. Tumigil siya sa mismong harapan niya, napakataas niya kaya kinailangan ni Talang tumingala. Tinitigan niya ito mula sa itaas, ang mga mata ay parang matalim na kutsilyo. Kahit ano, ulit niya, ang boses ay isang mapanuyang bulong. Isang napakatapang na alok mula sa isang taong nasa bingit ng kawalan. Tinitigan niya si Tala na parabang sinusuri ang isang bagay na binabalak bilhin. Isa kang anong muli ang trabaho mo? Isang massage therapist. Bigla siyang umisi. Isang ngisi na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Tala. Mayroon akong isang kasunduan para sa'yo, Tala Reyes. Isang parusa kung gusto mo. Huminga siya ng malalim. Ano po iyon? Simple lang, sabi ni Auron, ang kanyang mga mata ay naglalaro sa takot na nakikita niya sa mukha ni Tala. Magiging personal at private massage therapist kita. Dito ka titira sa mansyon na ito, sa isang kwarto para sa mga katulong. You will be on call, 24 hours a day, 7 days a week. Kapag masakit ang ulo ko sa gitna ng gabi, gigisingin kita. Kapag pagod ako pag-uwi galing sa trabaho, dapat nandoon ka. Kapag gusto ko lang ng may inuutusan, tatawagin kita. Ikaw ay magiging pag-aari ko, hanggang sasabihin kong tapos na ang parusa mo. Walang sahod. Ang kabayaran mo ay ang kalayaan ng pinsan mo. Natigilan si Tala. Ang mga salita ay parang mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa kanyang mukha. Pag-aari niya. 24 paghahati 7. Walang sahod. Hindi ito isang trabaho. Ito ay isang uri ng pagkaalipin. Kapag pumayag ka, patuloy ni Auron, ang boses ay lalong naging mapangakit at malupit. Tatawagan ko ang aking assistant ngayon din at aalisin ko ang pangalan ng pinsan mo sa listahan. Makakahanap siya ng trabaho bukas na bukas din mabibili niya ang gamot para sa anak niya. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Pero kapag tumanggi ka, sisiguraduhin kong kahit sa pinakasulok-sulukan ng Pilipinas, walang tatanggap sa inyong dalawa. Mamumulubi kayo. At hahayaan mong magdusa ang pamangkin mo dahil sa pride mo. Ang mundo ni Tala ay tila huminto sa pag-ikot. Ang imahe ni Miguel na hirap huminga ay sumagi sa kanyang isipan. Ang iyak ni Althea. Ang kawalan ng pag-asa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Anong halaga ng kanyang pride kumpara sa buhay ng isang inosenteng bata? Isang mainit na likido ang muling dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hinayaan niya na lang ito. Ito ang presyo ng kanyang desisyon. Ito ang kanyang sakripisyo. Dinilat niya ang kanyang mga mata at sinalubong ang malamig na tingin ni Auron Zobel de Villa. Pumapayag po ako. Ang mga salita ay halos pabulong, ngunit sapat na malinaw upang marinig sa nakabibinging katahimikan ng silid. Naramdaman niya ang paggaan ng isang malaking bato sa kanyang dibdib, ngunit napalitan ito ng isang mas mabigat na pasanin. Ang pakiramdam na ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Auron. Kinuha nito ang telepono. Marco, that woman, Althea Santos, remove her from the list. Effective immediately. Pagkatapos ng tawag, muli siyang humarap kay Tala. May isang kwarto sa staff quarters. Ipapahatid ka ng kasambahay. Ang parusa mo ay magsisimula ngayon. Tumalikod na ito at bumalik sa kanyang mesa, na parabang isa na lamang siyang kasangkapan na hindi na kailangang pansinin. Ang unang araw niya ay lumipas na parang isang multo. Walang kumausap sa kanya. Walang tumawag sa kanya.
Hinatid siya sa isang maliit na kwarto na may isang kama at isang maliit na bintana. Doon siya nagkulong buong araw, yakap ang kanyang mga tuhod, iniisip kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Gabi na. Pagod na ang kanyang katawan at isip. Nakahiga na siya sa kama, sinusubukang matulog, nang biglang tumunog ang isang intercom sa gilid ng kanyang pinto, isang bagay na hindi niya napansin kanina. Pumunta ka sa message room. Ngayon din ni. Boses ayon ni Oron. Nanginginig na tumayo si Tala. Hinanap niya ang message room sa dulo ng isang pasilyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay maluwag, may isang message bed sa gitna at mabango dahil sa amoy ng eucalyptus at lavender. Nakaupo sa gilid ng kama si Oron. Nakasuot lang ito ng puting shirt at pajama pants. Hindi mukhang masakit ang ulo nito. Hindi mukhang pagod. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng malamig na kapangyarihan. Hindi siya nagsalita. Pinapanood lang siya nito na parabang isa siyang alagang hayop na tinatawag para tingnan kung susunod ba ito. Doon, sa gitna ng gabi, habang nakatayo sa ilalim ng kanyang mapanuring tingin, naramdaman ni Tala ang bigat ng kanyang kasunduan. Siya ay nakulong. Siya ay walang magawa. Ang parusa ay nagsimula na nga. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Oron ang lahat para iparamdam kay Tala na isa siyang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang layunin niya ay sirain ang kanyang diwa, durugin ang kanyang pagkatao, hanggang sa pagsisihan niya ang araw na binangga siya nito. Tala, tawag niya sa intercom sa gitna ng tanghali habang nagbabasa siya ng mga report. Wala nang kape sa tabi ko. Ilang sandali lang, papasok si Tala na may dalang bagong salin na kape, ilalagay ito sa kanyang mesa ng walang imik at tahimik na alis. Tala, tawag niya ulit makalipas ang isang oras. Ang mga librong ito, hindi nakaayos-ayon sa alpabeto. Ayusin mo. Papasok ulit ito, at sa loob ng isang oras, matyaga niyang aayusin ang isang buong estante ng mga libro na sadya niyang ginulo. Hindi ito nagrereklamo. Hindi ito sumasagot. Ang tanging nakikita niya ay isang tahimik na pagtanggap, isang kalmadong pagsunod na mas lalong nagpapainit ng kanyang ulo. Bakit hindi ito umiyak? Bakit hindi ito nagmamakaawa? Gabi-gabi, pinapatawag niya ito sa message room. Minsan, totoo ngang masakit ang kanyang ulo dahil sa stress sa trabaho. Ngunit kadalasan, ginagawa niya lang iyon para ipamukha rito kung sino ang may kontrol. Subalit sa bawat pagkakataon, ginagawa ni Tala ang kanyang trabaho nang may hindi maipaliwanag na profesionalismo. Ang kanyang mga kamay, bagamat maliit, ay may sapat na diin at husay. Alam niya kung saan hahanapin ang mga buhol sa kanyang likod. Alam niya kung paano pakakalmahin ang kumikirot na ugat sa kanyang sentido. Isang gabi, mas matindi ang pag-atake ng kanyang migraine. Pakiramdam niya ay may martilyong pumupukpok sa loob ng kanyang bungo. Dumating siya sa bahay na iritable at galit sa mundo. Pumunta ka rito. Ngayon na, sigaw niya sa intercom, hindi na nag-abalang maging formal. Pagpasok ni Tala sa message room, naabutan siya nitong nakahawak sa kanyang ulo, nakaupo sa gilid ng kama. Sir, okay lang po kayo? Tanong nito, sa unang pagkakataon ay may bakas ng pag-aalala sa boses. Huwag kang magtanong. Gawin mo ang trabaho mo, singhal niya. Walang salitang humiga si Oron sa kama. Inaasahan niya ang magaspang o galit na paghawak, isang bagay na magbibigay sa kanya ng dahilan para lalo siyang sigawan. Ngunit ang naramdaman niya ay ang parehong banayad, ngunit madiin na mga daliri. Dahan-dahan itong minasahe ang kanyang anit, ang kanyang leeg, ang kanyang mga balikat. Naglagay ito ng ilang patak ng essential oil sa kanyang palad at ipinaamoy ito sa kanya. Peppermint. Ang amoy ay tila nagbuka sa barado niyang pag-isip. Ang bawat haplos ay tila nagtatanggal ng isang patong ng kanyang galit. Ang bawat diin ay nagpapaluwag sa naninigas niyang mga kalamnan. Ang ingay sa kanyang ulo ay unti-unting humihina, napapalitan ng isang tahimik na ritmo. Ang sakit ay dahan-dahang nawawala. Hindi niya namalayan na ang kanyang paghinga ay lumalim. Ang kanyang mga kamao na kanina'y mahigpit na nakakuyom ay dahan-dahang bumukas. Ang pader na bato na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay tila nagkaroon ng maliliit na bitak. Sa ilalim ng mga kamay ng babaeng ito, hindi siya si Oron Zobel de Villa, ang kinatatakutang si. Siya ay isang taong pagod. Isang taong nasasaktan. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, sa gitna ng katahimikan at bango ng peppermint, nakatulog si Oron.
Isang mahimbing at payapang tulog na walang dalang bangungot. Nang magising siya, madilim pa sa labas. Nag-iisa na siya sa silid. Ang kumot ay maayos na nakabalot sa kanya. Wala nang sakit sa kanyang ulo. Isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman. Isang pakiramdam na huli niyang naramdaman noong hindi na niya matandaan kung kailan. Bumangon siya at lumabas ng silid. Tahimik ang buong bahay. Habang naglalakad siya sa pasilyo, natanaw niya ang isang siwang ng ilaw mula sa kusina. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Tala, nakaupo sa isang maliit na mesa sa staff's kitchen, kumakain ng isang pirasong tinapay at isang tasang kape. Nakatingin ito sa labas ng bintana, ang mukha ay malungkot sa ilalim ng malabong ilaw ng bombilya. May bakas ng pagod sa kanyang mga mata, isang kalungkutan na hindi niya ipinapakita kapag nasa harapan niya. Sa sandaling iyon, hindi isang kaaway ang nakita ni Auron. Hindi isang bilanggo. Nakita niya ang isang babae. Isang babaeng pinagkaitan niya ng kalayaan, inalisan ng dignidad, ngunit sa kabila ng lahat, ay nagawa pa rin siyang alagaan. Nagawa pa rin siyang bigyan ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang bagay na kakaiba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito pagkasuklam. Hindi rin ito awa. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na bahagyang nakakatakot. Tumalikod siya bago pa siya makita nito at bumalik sa kanyang silid. Nahiga siya sa kama, ngunit hindi na siya makatulog. Ang imahe ni Tala na tahimik na kumakain ng tinapay sa dilim ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang babaeng ito, na dapat ay kinamumuhian niya, ay unti-unting nagiging isang presensya na hindi niya inaasahan. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang kanyang profesionalismo ay isang sampal sa kanyang kalupitan. Nahipon niya ang kanyang sentido. Wala nang sakit. Ngunit may isang bagong kirot na nagsisimulang mabuo sa loob ng kanyang dibdib. Isang kirot na hindi kayang gamutin ng anumang masahe. Kinabukasan, habang nasa opisina siya, pumasok si Marco na may dalang isang brown na envelope, ang mukha nito ay seryoso. Laging seryoso ang mukha ni Marco, ngunit ngayon may kakaiba. May bahid ng pag-aalala. Sir, sabi ni Marco, inilapag ang envelope sa ibabaw ng makintab na mesa ni Auron. Dumating po ito kanina. Confidential po, galing sa private investigator na kinuha natin. Kumunot ang noo ni Auron. Ang private investigator. Halos nakalimutan na niya ito. Kinuha niya ito ilang araw na ang nakalipas, noong kasagsagan pa ng kanyang galit, para alamin ang bawat madungis na detalye tungkol sa buhay ni Tala at Althea. Gusto niyang maghanap ng mas maraming butas, mas maraming kahinaan na pwedeng gamitin laban sa kanila. Ngunit sa mga nakalipas na araw, ang interes niya sa paghihiganti ay tila bahagyang lumamig. Ano yan? Tanong niya, tinitigan ang envelope na parabang isa itong ahas na anumang oras ay pwedeng manuklaw. Impormasyon po tungkol sa insidente sa coffee shop, sir, sagot ni Marco, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. May mga nakita po silang hindi natin inaasahan. Kinuha ni Auron ang envelope. May kabigatan ito. Binuksan niya ito at inilabas ang laman. Ang unang nahawakan niya ay isang set ng mga litrato. Mga malabong kuha, tila galing sa isang CC camera sa labas ng coffee shop, ilang minuto bago ang insidente. Ang unang litrato ay nagpapakita kay Althea Santos na may kausap na isang babae. Ang babae ay nakatalikod, ngunit ang suot nitong damit at mamahaling bag ay pamilyar. Sa pangalawang litrato, may iniabot ang babae kay Althea. Isang makapal na sobrang puti. Sa pangatlong litrato, binibilang ni Althea ang pera. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Auron. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sistema. Itinabi niya ang mga litrato at kinuha ang kasunod na dokumento. Isa itong report mula sa investigador. Natuklasan na si Althea Santos ay nakipagkita kay Emma Isabel Vicencio 20 minuto bago ang insidente. Base sa testimonya ng isang parking attendant, nagkaroon sila ng transaksyon. Si Emma Vicencio ay umalis bago pa man dumating si Emma Talareyes. Isabel. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang isang bala. Napahigpit ang hawak niya sa papel, ang mga daliri niya ay nanginginig sa galit. Si Isabel. Ang kanyang ex-fiance. Ang babaeng sumira sa kanya. Anong kinalaman niya rito? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa.
Nakuha rin namin ang kopya ng text messages sa pagitan ni Althea Santos at isang hindi rehistradong numero na kalaunan ay na-trace pabalik sa isang burner phone na binili ni Ines Vicencio. Ang usapan, isang plano para gumawa ng pampublikong eskandalo na naglalayong ipahiya si Ines Zobel de Villa. Ang kabayaran, sapat na pera para sa isang buwang gamot at pagpapagamot ng kanyang anak. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng ito ay isang setup. Isang masalimuot at masamang plano. Hindi ito isang simpleng panggugulo ng isang desperadong babae. Ito ay isang planadong pag-atake, at ang nasa likod nito ay ang pinakakinamumuhian niyang tao sa buong mundo. At si Tala. Napatingin siya sa huling piraso ng papel sa loob ng envelope. Isang transcript ng tawag sa telepono sa pagitan ni Tala at Althea, na nakuha ng investigador sa pamamagitan ng paraan na mas mabuting hindi na niya alamin. Ang tawag na nangyari bago pumunta si Tala sa coffee shop. May paraan para magkapera tayo. Naaalala mo ba yung kinukwento ko sa yung boyfriend ko? Yung mayaman pero walang kwentang lalaki. Ang gagawin mo lang ay ibuhos sa kanya ang kape. Napatayo si Auron, ang silya niya ay gumawa ng malakas na tunog nang tumama ito sa sahig na gawa sa kahoy. Kasinungalingan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Si Tala ay hindi inosenteng biktima ng sitwasyon. Kasabwat siya. Alam niya mula sa simula. Pinaniwala siya ni Althea na siya, si Auron, ang masamang boyfriend nito. At si Tala, sa kagustuhang tumulong, ay naging isang pyesa sa laro ni Isabel. O baka naman alam din niya ang tungkol kay Isabel. Baka silang tatlo ang magkakasabwat. Ang maliit na bitak sa pader na bato sa paligid ng kanyang puso ay biglang nagsara. Ang espasyo na kanina lang ay napuno ng kakaibang pakiramdam ay muling napuno ng yelo. Ng galit. Ng pagkasuklam. Pare-pareho lang sila. Lahat sila ay manloloko. Lahat sila ay manggagamit. Sir, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Marco. Hindi sumagot si Auron. Kinuha niya ang envelope, inilagay ang lahat ng laman sa loob, at humakbang palabas ng opisina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Saan po kayo pupunta, sir? Uwi ako, sabi ni Auron, ang boses ay mababa at puno ng panganib. May kailangan akong kausapin. May kailangan siyang harapin. May kailangan siyang itapon palabas ng kanyang bahay at ng kanyang buhay. Ngayon din. Sa loob ng isang linggo, may unti-unting nagbabago. Ang mga utos ni Auron ay hindi na kasing dalas at kasing lupit ng dati. Ang mga pagtawag niya sa gabi para sa masahe ay nagsimulang magkaroon ng tunay na dahilan, ang kanyang mga balikat ay laging naninigas, ang kanyang noo ay laging may kunot. At si Tala, sa kabila ng pagiging bilanggo sa bahay na yon, ay hindi maiwasang makaramdam ng isang bagay na malapit sa propesyonal na malasakit. Hindi na lang siya isang utusan. Nagiging isang tunay na therapist siya para sa isang taong halatang pasan ang bigat ng buong mundo. Isang gabi, habang minamasahe niya ang mga balikat ni Auron, narinig niya itong bumuntong hininga. Isang malalim at pagod na paghinga. Salamat, bulong nito, ang boses ay mahina at hindi katulad ng karaniwan niyang tono. Natigilan si Tala sa kanyang ginagawa. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang salitang iyon mula sa kanya. Tiningnan niya ang refleksyon ni Auron sa salamin sa kanilang harapan. Ang mga mata nito, na laging matalim at malamig, ay bahagyang nakapikit. May bahid ng pagod, ngunit mayroon ding kapayapaan. Nagpatuloy si Tala sa kanyang ginagawa, ngunit mas gumaan ang kanyang mga kamay. Nagsimula itong magsalita, hindi tungkol sa trabaho o utos, kundi tungkol sa isang bagong proyektong pinagkakaabalahan ng kumpanya nito. Hindi ito humihingi ng opinyon, para lang itong naglalabas ng saloobin sa isang taong alam niyang makikinig. At nakinig si Tala. Pagkatapos ng sesyon, nang mag-aayos na sana siya para umalis, bigla siyang nagsalita ulit. Huwag ka munang umalis, sabi ni Auron. Lumingon si Tala. Nakaupo na ito sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya. May kakaiba sa mga mata nito ngayong gabi. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Gusto ko lang magpasalamat ulit, sabi nito, ang boses ay bahagyang nag-aalangan. Gumaan ang pakiramdam ko. Tumango lang si Tala, hindi alam kung anong sasabihin. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Ang tensyon sa silid ay biglang nag-iba. Hindi na ito tensyon ng amo at alipin, kundi isang bagay na mas personal. Isang bagay na mas kilig.
Humakbang ito palapit sa kanya. Iniabot nito ang kamay, at sa isang kilos na hindi inaasahan ni Tala, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay malaki at mainit, nakapalibot sa kanyang maliit at bahagyang nanginginig na mga palad. Ang mga kamay mo, bulong ni Auron, ang tingin ay nakatuon sa kanilang magkahawak na kamay, may mahika yata ang mga to. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang simpleng paghawak na iyon ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Itinaas ni Auron ang kanyang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay napakaliit na lamang. Naamoy niya ang banayad na pabango nito, isang mamahaling amoy na may halong sabon at ang sarili nitong natural na samyo. Sa mga matang iyon, sa unang pagkakataon, walang bakas ng galit o pamamaliit. Ang nakita niya ay isang uri ng paghanga, isang kislap ng interes. Ang halimaw ay nawala. Ang nasa harapan niya ay isang lalaki. Isang lalaking pagod, nasasaktan, at tila nakahanap ng kaunting ginhawa sa kanya. Hindi niya namalayan na napigil niya ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay kumakarera. Ang buong mundo ay tila huminto at naglaho, at ang tanging umiiral na lang ay silang dalawa sa tahimik na silid na iyon. Dahan-dahan, itinaas ni Auron ang kanyang kamay, na para bang hahaplusin ang kanyang pisngi. Ito na ba? Ito na ba ang simula ng pagbabago? Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri nito sa kanyang balat, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Sir Auron! Isang boses mula sa labas. Boses ng isang kasambahay. May naghahanap po sa inyo. Dumating po si Sir Marco, may dala daw po siyang importante. Agad na binitiwan ni Auron ang kanyang kamay na parabang napaso. Ang kislap sa kanyang mga mata ay biglang nawala, napalitan ng pamilyar na pagkairita. Lumayo ito ng isang hakbang, at ang pader na panandaliang gumuho ay muling itinayo sa pagitan nila. Patawarin mo ako, mabilis niyang sabi, tumalikod at kinuha ang kanyang robe. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ang utos ay mabilis at walang emosyon. Parang ang nangyari ilang segundo lang ang nakalipas ay isang imahinasyon lang. Tumango si Tala, ang puso ay puno ng pagkalito at isang maliit na kirot ng pagkabigo. Tahimik siyang lumabas ng silid, ang pakiramdam ng mainit na kamay ni Auron ay nananatili pa rin sa kanyang palad. Mabilis na nagdaan ang umaga. Walang tawag. Walang utos. Nagkulong lang si Tala sa kanyang kwarto, pilit na iwinawaksi ang alaala ng gabing iyon. Nagpasya siyang maging abala. Naglinis siya ng kwarto, nag-ayos ng mga gamit. Hapon na nang makarinig siya ng malalakas na yabag na papalapit sa kanyang pinto. Hindi ito katok. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto, na tila anumang oras ay babagsak ito. Lumabas ay diyan. Ang sigaw ay puno ng galit na hindi pa naririnig ni Tala dati. Isang galit na dalisay at nakakakilabot. Nanginginig na binuksan ni Tala ang pinto. Bumungad sa kanya si Auron. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang impyerno. Ang ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Sa isang kamay, hawak niya ang isang pamilyar na brown envelope. Walang anumang salita, ibinato niya ang laman ng envelope sa sahig sa harapan ni Tala. Kumalat ang mga litrato at papel. Napakunot ang noo ni Tala, hindi maintindihan ang nangyayari. Yumuko siya para tingnan ang mga ito. Ang unang nakita niya ay isang litrato. Si Althea. May kausap itong babae at may hawak na pera. Sa kabilang papel, nabasa niya ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga, Isabel Vicencio. Ano-ano to, nanginginig niyang tanong, tiningala si Auron. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam, umalinggaw ang boses ni Auron sa buong pasilyo. Isang napakagaling na plano. Ginamit ng ex-fiance ko ang desperasyon ng pinsan mo para sirain ako, at ikaw ang perpektong piyesa. Ang kaawa-awang babae na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Isang napakagandang kwento. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo, sabi ni Tala, ang lito sa kanyang isip ay napapalitan na ng takot. Kasabwat ka rin, hindi ba, sigaw ni Auron, ang bawat salita ay parang latigo. Alam mo ang lahat ng ito. Pinaniwala mo akong biktima ka lang, pero isa ka sa kanila. Manloloko. Sinungaling. Hindi po totoo yan. Wala po akong alam dyan, umiiyak na sabi ni Tala, itinuturo ang mga litrato. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Ang sabi sa akin ni Althea, boyfriend niya ang lalaking ni. Natigilan siya.
Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga piraso ng puzzle ay nag-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang kasinungalingan ni Althea. Ang paggamit sa kanya. Ngunit hindi na nakikinig si Auron. Ang nakikita lang niya ay isa na namang pagtataksil. Ang kaunting pag-asa at pagtitiwala na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay dinurob ng walang awa. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng kapayapaan ay ang siya ring nagbigay sa kanya ng pinakamatinding panlilinlang. Magkano ang binayad niya sa iyo para sirain ako? Tanong ni Auron, ang boses ay puno na ng pagkasuklam. Magkano ang halaga ng pagtitiwala ko? Dahil kung ano man yan, kulang pa. Kaya heto. Kumuha siya ng isang makapal na balumbon ng pera mula sa kanyang bulsa. Isang halaga na marahil ay hindi pa nahahawakan ni Tala sa buong buhay niya. At sa isang kilos na puno ng galit at paghamak, ibinato niya ito sa mukha ni Tala. Tumama ang pera sa kanyang pisngi bago kumalat sa sahig. Ang mga piraso ng papel ay lumilipad na parang mga patay na dahon sa paligid niya. Napayuko si Tala hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kahihiyan. Ang bawat piraso ng pera sa sahig ay tila isang tatak ng kanyang kasalanan kahit pa wala siyang ginawa. Iyan ang bayad mo, sabi ni Auron, ang boses ay malamig na ngayon, walang emosyon, na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang pagsigaw. Ngayon, lumayas ka sa pamamahay ko. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka. At huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Ang mga perang papel ay nakakalat pa rin sa sahig na parang mga makukulay na basura nang tumalikod si Tala. Hindi niya pinulot ni isa. Hindi niya magawang tingnan ang mga iyon. Ang bawat piraso ay tila may tinig na humuhusga at sumisigaw ng salitang, bayaran. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa suot niyang damit at sa cellphone na nasa kanyang bulsa. Naglakad siya palabas ng mansyon, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi niya nilingon ang dambuhalang pinto na nagsara sa kanyang likuran. Ang hangin sa labas ay hindi nagbigay ng ginhawa, bagkus ay nagdala ng lamig na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang kanyang puso ay durog. Ngunit hindi dahil sa galit ni Auron. Ang mas masakit ay ang pagtataksil na unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Sumakay siya ng taxi, ang isip ay blanko. Ang tanging nasabi niya sa driver ay ang address ng apartment na inuupahan ni Althea. Habang tumatakbo ang sasakyan, ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ang mukha ni Althea na puno ng desperasyon, ang mga litrato, ang pangalang Isabel Vicencio, at ang mukha ni Auron na puno ng pagkasuklam. Sino si Isabel? Bakit niya gustong sirain si Auron? At bakit ginamit ni Althea ang sarili niyang pinsan para sa isang maruming laro? Nang marating niya ang maliit na apartment, ang pinto ay bahagyang nakaawang. Marahil ay kararating lang ni Althea mula sa trabaho, isang trabahong nakuha nito dahil sa sakripisyo niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Naabutan niya si Althea sa kusina, naghahanda ng gatas para kay Miguel na masayang nanonood ng cartoons sa maliit na telebisyon. Napakagandang tanawin. Isang payapang eksena ng isang ina at anak. Isang eksenang binayaran ng kanyang kahihiyan. Tala, gulat na sabi ni Althea nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba? Hindi nagsalita si Tala. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang litratong pinadala sa kanya ni Auron bago siya tuluyang umalis, ang kuha kung saan tinatanggap ni Althea ang pera mula sa isang babae. Inilagay niya ang cellphone sa mesa sa harapan ng kanyang pinsan. Nakita ni Althea ang litrato. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Nabitawan niya ang baso ng gatas, na bumagsak sa sahig at nabasag, ang puting likido ay kumalat na parang isang malaking luha. Tala, paano mo eh? Nauutal na tanong ni Althea, ang mukha ay namutla. Sino si Isabel Vicencio? Tanong ni Tala, ang boses niya ay kalmado. Isang nakakatakot na kalmado. Walang galit. Walang sigaw. Tanging isang malamig at basag na boses. Napaiyak si Althea. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako. Bakit, Althea? Tanong ulit ni Tala. Bakit mo ginawa sa akin to? Pinsan mo ako. Pamilya mo ako. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Pero bakit? Lumuhod si Althea sa kanyang harapan, humahagulgol. Wala na akong maisip na paraan, Tala. Kailangan ni Miguel ng mga gamot. Malaki ang utang namin sa ospital. Biglang lumapit sa akin ang babaeng yon.
Sinabi niya na matagal na niyang kaaway si M. Zobel de Villa. Kailangan niya lang daw ng isang maliit na eskandalo para ipahiya ito. Babayaran niya ako ng malaki. Sabi niya walang mangyayaring masama, konting kahihiyan lang daw. At ako ang ginamit mo, sabi ni Tala, hindi isang tanong, kundi isang katotohanan na tumama sa kanya ng buong bigat. Nagsinungaling ka. Sinabi mong boyfriend mo siya. Ginamit mo ang tiwala ko. Patawad, Tala. Patawad di. Iyon lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Althea sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tiningnan ni Tala ang kanyang pinsan na nakaluhod sa sahig, sa gitna ng basag na salamin at natapong gatas. Tiningnan niya si Miguel na ngayon ay nakatingin sa kanila, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Walang galit. Ang naramdaman ni Tala ay isang malawak na kawalan. Isang malalim na hukay sa kanyang dibdib. Pinagkanulo siya ng sarili niyang dugo. Ang taong pinag-alayan niya ng sakripisyo ay siya ring nagtulak sa kanya sa bangin. At si Auron ang lalaking nagsimula ng magpakita ng kabaitan, ang lalaking hinawakan ang kanyang kamay, ay siya ring nagbato ng pera sa kanyang mukha. Ang buong mundo niya ay gumuho. Wala siyang pinagkakatiwalaan. Wala siyang kakampi. Wala siyang mapupuntahan. Tumalikod si Tala. Saan ka pupunta? Humahabol na tanong ni Althea. Hindi ko alam, sagot ni Tala, hindi lumilingon. Pero aalis na ako. Bahala na kayo. Naglakad siya palabas ng apartment, iniwan ang kanyang umiiyak na pinsan at ang naguguluhang pamangkin. Naglakad siya ng walang direksyon, ang mga paa ay nagdadala sa kanya kung saan man. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimulang sumindi, ngunit para kay Tala, ang buong paligid ay nagdilim. Nakarating siya sa isang terminal ng bus sa Cubao. Ang ingay ng mga bus, ang sigaw ng mga konduktor, ang amoy ng usok, ang lahat ay tila isang malaking gulo, katulad ng kanyang isipan. Pumila siya at bumili ng isang tiket. Isang tiket papunta sa kahit saan. Isang one-way ticket palayo sa lahat ng sakit at pagtataksil. Umupo siya sa isang maruming upuan, hawak ang tiket na parang ito ang kanyang huling pag-asa. Pinanood niya ang mga taong nagmamadali, mga pamilyang nagpapaalam, mga magkasintahang magkayakap. Bawat isa ay may patutunguhan. Siya lang ang wala. Hinihintay na lang niya ang bus na tatawagin ang kanyang destinasyon nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Balak niya sanang huwag sagutin, ngunit muli itong tumawag. Sa pangatlong beses, sinagot niya. Hello. Walang sumagot. Ngunit may narinig siyang paghinga sa kabilang linya. Isang pamilyar na paghinga. At biglang nag-flash sa screen ng kanyang cellphone ang pangalan ng caller na otomatikong na-save ng network. Auron Zobel de Villa. Napatitig siya sa pangalan. Bakit ito tumatawag? Para muli siyang insultuhin? Para siguraduhin nakaalis na siya. Ang puso niya ay naghalo-halo sa pagitan ng takot at isang maliit, hangal na kislap ng pag-asa. Dumating ang bus. Lawag. Vegan. Aalis na, sigaw ng konduktor. Ito na ang pagkakataon niyang umalis. Tumayo siya, hawak ang tiket sa isang kamay at ang cellphone sa kabilang kamay. Muling tumawag si Auron. Tinitigan niya ang screen. Ang pangalan nito ay kumikislap, na parang isang paanyaya at isang babala. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Itinapon niya ang tiket sa basurahan. Hindi siya aalis. Ngunit hindi rin niya sasagutin ang tawag. Sa halip, pinatay niya ang kanyang cellphone. May kailangan siyang gawin. Hindi para kay Auron. Hindi para kay Althea. Kundi para sa sarili niya. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pagkatapos niyang itaboy si Tala, umupo si Auron sa kanyang silya, tinitigan ang pader, ngunit wala siyang makita. Ang tanging naglalaro sa kanyang isipan ay ang itsura ni Tala nang tamaan ito ng pera sa mukha, ang gulat, ang sakit, at ang tuluyang pagkawala ng anumang kislap sa mga mata nito. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nakaramdam siya ng tagumpay. Nagantihan na niya ang isa pang manloloko. Ngunit ang nararamdaman niya ay isang malaking butas sa kanyang dibdib, mas malalim pa kaysa dati. Ang imahe niya na hinahawakan ang kamay ni Tala ilang oras lang ang nakalipas ay bumalik, isang sandali ng kahinaan, isang sandali ng katangahan. At ang sakit ng muling pagtataksil ay sariwa at matindi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ito.
Hindi niya alam kung bakit. Siguro para murahin ulit ito. Siguro para tanungin kung bakit. O siguro para lang marinig ang boses nito. Ngunit hindi ito sumasagot. Sa gitna ng kanyang magulong pag-iisip, bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok si Marco, ang mukha ay balisa. Sir, may bisita po kayo. Ayaw pong paawat sa baba. Wala akong panahon sa bisita, sigaw ni Auron. Pero sir, si Ma'am Isabel po. Napatigil si Auron. Si Isabel. Ang demonyong nasa likod ng lahat ng ito. Ang tapang ng mukha na magpakita rito. Papasukin mo siya, sabi ni Auron, ang boses ay biglang naging malamig at mapanganib. Ilang sandali lang, pumasok si Isabel Vicencio na parang isang reyna na naglalakad sa kanyang palasyo. Ang kanyang pulang bestida ay hapit sa kanyang katawan, ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay puno ng tagumpay at pang-aasar. Auron, mahal, bati niya, ang boses ay parang pulot na may lason. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakakalungkot isipin na naloko ka na naman. At ng isang hamak na masahista lang. Hindi nagsalita si Auron. Hinayaan niya lang itong magsalita, pinagmamasdan ang bawat kilos, bawat ngiti. Alam mo, nakakaawa talaga, patuloy ni Isabel, umupo sa silyang nasa harapan ng mesa ni Auron na parang pag-aari niya ito. Naniwala ka talaga na may isang probinsyanang tulad niya na magkaka-interes sa'yo nang hindi dahil sa pera mo. Ang dali mo palang utuin, Ron. Walang pinagbago. Anong kailangan mo, Isabel? Tanong ni Auron, ang boses ay walang emosyon. Tumawa si Isabel. Diretso sa punto, gaya ng dati. Simple lang naman. Alam kong nawala ang malaking halaga sa kumpanya mo noon dahil sa amin ni David. Well, let's just say na medyo gipit ako ngayon. Ang kailangan ko lang ay isang maliit na tulong. Sabihin na nating 50 million pesos. Para sa aking pananahimik. Pananahimik tungkol saan? Tungkol sa lahat. Tungkol sa kung gaano kadali kang paikutan. Isipin mo na lang ang sasabihin ng board of directors mo kapag nalaman nilang ang si nila ay kayang-kayang lokohin ng isang ex-fiance at isang masahista. Hindi magandang tingnan, di ba? Nakatitig lang si Auron. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy, ngunit hindi niya ito ipinapakita. Hahayaan niyang ilabas ni Isabelle ang lahat ng barahan nito. At ang pinsan niya, dagdag ni Isabel, na para bang isang maliit na detalye lang. Ginamit ko ang desperasyon niya. Inutusan ko siyang ipahiya ka. At ang taang pinsan niya, si Tala, ay sumunod lang. Isang perpektong plano. At ikaw, nahulog ka sa bitad ko. Muli. Nagsimulang makaramdam ng pagkasukal si Auron. Gusto niyang tumayo at sakalin ang babaeng nasa harapan niya. Ngunit bago pa siya makakilos. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Parehong napalingon si Auron at Isabel. Nakatayo sa may pintuan si Tala Reyes. Ang damit niya ay gusot. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. May bakas pa ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi takot ang nakikita sa kanyang mukha. Hindi pagsusumamo. Kundi isang matatag at hindi matinag na determinasyon. Nagulat si Auron. Paano siya nakapasok? Paano siya nakarating dito? Well, sabi ni Isabel na unang makabawi sa pagkagulat. Look what the cat dragged in. Ang bayaning martyr. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba kontento sa perwisyo mo? Hindi pinansin ni Tala si Isabel. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Auron. Nagtama ang kanilang mga tingin. Sa isang segundo, nakita ni Auron ang lahat sa mga matang iyon, ang sakit, ang pagkabigo, ang pagod. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong apoy. Pagkatapos ay ibinaling ni Tala ang kanyang tingin kay Isabel. Hindi ako nandito para sa kanya, sabi ni Tala, ang boses ay matatag at malinaw na ikinagulat nilang dalawa. Nandito ako para sa sarili ko. Humakbang siya papalapit. Narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano mo ipinagmalaki ang panloloko mo. Kung paano mo ginamit ang kahirapan ng pinsan ko para sa sarili mong kapakanan. At ano ngayon, mayabang na sagot ni Isabel. Ganoon talaga ang buhay. Ang matalino ang nananalo. Matalino, ulit ni Tala, isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang tawag dyan ay kaduwagan. Ginamit mo ang ibang tao para gawin ang marumi mong trabaho. Nagtago ka sa likod ng pera at ng desperasyon ng iba.
Dahil sa totoo lang, takot ka. Takot kang harapin siya ng mag-isa. Natigilan si Isabel. Tingnan mo ako, sabi ni Tala, ang boses niya ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng bigat. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Inalisan mo ako ng trabaho. Inalisan mo ako ng dignidad. Pero heto ako, nakatayo sa harapan niyong dalawa. Hindi ako nagtatago. Dahil alam ko, sa kabila ng lahat ng nangyari, na wala akong ginawang masama. Naniwala ako. Nagtiwala ako. At kung kasalanan man yon, tatanggapin ko. Pero hindi ko hahayaan na tapak-tapakan mo ang pagkatao ko na parang wala lang. Bumaling siya kay Auron. At ikaw, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginig. Hinawakan mo ang kamay ko. Tapos binato mo ako ng pera. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa ang mas malupit. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Auron na parang isang malakas na sampal. Bumalik ang tingin ni Tala kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang takot. Ang kahirapan, hindi lisensya para manakit ng kapwa, sabi ni Tala, ang bawat salita ay may diin. Pero ang kasamaan mo, walang anumang dahilan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Auron si Isabel Vicencio na hindi makapagsalita. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Ang kanyang kapalaluan ay gumuho sa harap ng simple at hindi matinag na katotohanan mula sa isang babaeng inakala niyang durog na. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Auron ang kanyang napakalaking pagkakamali. Ang babaeng itinaboy niya ay hindi isang manloloko. Siya ay isang mandirigma. At bumalik ito, hindi para iligtas siya, kundi para iligtas ang sarili nito. Pagkatapos ng mga salitang binitiwan ni Tala, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa opisina. Si Isabel, na laging mayroong sagot sa lahat, ay nakatayo lang na parang isang estatwang nabasag. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng pamumutla. Si Auron ang unang kumilos. Pindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Marco, tumawag ka ng security. Palabasin niyo si Ines Vicencio. At siguraduhin mong hindi na siya makakatapak sa gusaling ito. Kailanman. Pero, Auron, sigaw ni Isabel, sa wakas ay nakabawi ng boses. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Tapos na tayo, Isabel, sabi ni Auron, ang boses ay malamig at pinal. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Dalawang security guard ang pumasok at magalang ngunit mariing inalalayan palabas si Isabel, na nagpupumiglas at sumisigaw pa rin ng mga banta at sumpa. Nang magsara ang pinto, muling bumalik ang katahimikan. Ngayon, silang dalawa na lang ni Tala ang natira. Nakatayo pa rin si Tala malapit sa pinto. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak na parabang ang lahat ng lakas na ginamit niya kanina ay biglang nawala. Naghahanda na siyang tumalikod at umalis. Tapos na ang sinadya niya rito. Huwag kang umalis, sabi ni Auron, ang boses ay halos pabulong. Puno ng pagsusumamo. Hindi lumingon si Tala. Pakiusap, Tala. Mag-usap tayo. Dahan-dahang humarap si Tala, ang mukha ay walang emosyon. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir. Sinabi ko na po ang kailangan kong sabihin. At tinapon niyo na po ako palabas. Ang salitang ni sir ay parang isang sampal kay Auron. Ang formalidad ay isang pader na muling itinayo ni Tala sa pagitan nila. Lumakad si Auron palapit sa kanya, ngunit hindi masyadong malapit, iginagalang ang espasyong nilikha nito. Mali ako, sabi niya, ang mga salita ay tila nahihirapang lumabas sa kanyang bibig. I'm sorry. Ang dalawang salitang iyon, na bihira niyang sabihin, ay puno ng bigat at katapatan. Tumingin si Tala sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Sorry, ulit niya. Para saan? Sa pagtawag sa aking manloloko? Sa pagtataboy sa akin? O sa pagbato ng pera sa mukha ko? Bawat tanong ay parang isang suntok na tahimik na tinanggap ni Auron. Napayuko siya. Sa unang pagkakataon sa harap ng babaeng ito, ang makapangyarihang si Auron Zobel de Villa ay mukhang talunan at walang lakas. Para sa lahat ng iyon, mahina niyang sagot. At para sa hindi ko pagtitiwala sa iyo. Itinaas niya ang kanyang tingin. Gusto mong malaman kung bakit ako ganito? Kung bakit ang dali kong maniwala sa kasinungalingan ni Isabel? Hindi sumagot si Tala, ngunit nanatili siyang nakikinig. At nagsimulang magkwento si Auron. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Isabel at sa kanyang matalik na kaibigan, si David.
Ang tungkol sa dobleng pagtataksil na halos sumira sa kanya at sa kanyang kumpanya. Ang gabi kung kailan nawala ang lahat ng tiwala niya sa mundo. Habang nagsasalita siya, ang galit at pait sa kanyang boses ay unti-unting napalitan ng sakit. Isang malalim at lumang sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ang pader na bato sa paligid ng kanyang puso ay hindi lang nagkaroon ng bitak, tuluyan itong gumuho, inilalantad ang sugatang lalaki sa loob. Nakinig lang si Tala. Sa bawat salitang binitiwan ni Auron, ang galit na nararamdaman niya para dito ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malalim, pag-unawa. Hindi niya pinapawalang sala ang mga ginawa nito sa kanya, ngunit ngayon, naiintindihan na niya kung saan nanggagaling ang lahat ng iyon. Nakita niya ang halimaw, at ngayon, nakikita niya ang dahilan kung bakit ito naging halimaw. Nang matapos si Auron, ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay pumatak. Hindi ito luha ng awa, kundi luha ng empasya. Lahat tayo nasasaktan, Auron, mahina niyang sabi, sa unang pagkakataon ay tinawag ito sa pangalan. Pero hindi ibig sabihin noon ay may karapatan na tayong manakit ng iba. Tumango si Auron. Alam ko. At wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, pero patawarin mo sana ako, Tala. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Uwi na po ako, sabi ni Tala sa wakas. Isang kirot ang dumaan sa mukha ni Auron, ngunit tumango siya. CJ. Hayaan mo akong itama ang mga bagay. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig at sariwa. Sa isang maliit na hardin na may tanawin ng Bulkang Taal, isang simpleng seremonya ang nagaganap. Walang media, walang malaking party. Tanging mga malalapit na kaibigan at pamilya. Nakatayo sa harap si Tala, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang ngiti ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa tabi niya, nakatayo si Auron, suot ang isang barong, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga habang nakatingin sa kanya. Sa isang sulok, masayang naglalaro si Miguel, malusog at malakas na ngayon. Si Althea ay nakatingin sa kanila, ang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Pagkatapos ng insidente, tinulungan ni Auron si Althea sa paraang hindi nito malalaman, isang anonymous na donasyon sa isang foundation na sumagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni Miguel. Binigyan din niya ito ng panimula para sa isang maliit na negosyo. Ito ang paraan ni Auron para humingi ng tawad. Ito rin ang paraan ni Tala para magpatawad. You may now kiss the bride. Hinawakan ni Auron ang mukha ni Tala at hinalikan ito ng buong pag-ingat at pagmamahal. Ang palakpakan ng mga bisita ay tila isang malayong tunog. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit ni Auron ang kanyang noo sa noo ni Tala. Naaalala mo ba noong sinabi kong may mahika ang mga kamay mo, bulong niya? Tumango si Tala, nakangiti. Mali ako, sabi ni Auron. Hindi lang pala ang mga kamay mo. Ikaw. Ikaw ang mahika. Ikaw ang naghilom sa akin. Pareho nating ginamot ang isa't isa, sagot ni Tala. Magkahawak kamay silang humarap sa kanilang mga bisita. Tumingin sila sa isa't isa, at pagkatapos ay sa abot tanaw kung saan payapang nakatayo ang bulkan. Ang nakaraan ay puno ng sakit at gulo, tulad ng isang bulkang sumabog. Ngunit pagkatapos ng pagsabog, darating ang paghilom. At mula sa abo, tutubo ang isang bagong simula. You are a new star, Tala, bulong ni Auron, sapat lang para marinig niya. You led me out of the dark. Ngumiti si Tala at mas hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Habang papalubog ang araw sa likod ng bulkan, alam nilang pareho na ito pa lang ang simula. Ang simula ng kanilang paghilom at ng kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Tala at Auron. Sa aming mga minamahal na tagapakinig na sumubaybay sa kwento ni Tala at Auron mula sa simula hanggang sa huli, mula po sa aking puso, maraming salamat. Ang bawat minuto na inilaan nyo upang pakinggan ang kanilang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang pagsulat sa kanilang kwento ay isa ring paglalakbay ng iba't ibang emosyon. May mga sandali ng galit, ng lungkot at ng pait. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na kasama ninyo akong kinilig, umasa, at naniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang kwento ni Tala at Auron ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang gamutin kahit ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi lalo't higit para sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Isang paalala na lahat tayo, gaano man kadilim ang ating pinagdaanan,
ay may karapatan sa isang bagong simula at karapat-dapat na mahalin ng buo at totoo. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Alin pong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay na ito? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Asahan niyo pong babasahin ko ang bawat isa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat po at mag-ingat kayong palagi.